Ilang dekada na ang nakalipas nang sinimulan ng mga siyentipiko ang pag-aaral sa kalawakan. Iisa lang ang tanong ng marami sa kanila. Yun ay kung nag-iisa lang ba tayo sa universe? Para sa atin ay advance na ang teknolohiya na meron tayo, pero hindi natin alam na kung ikukumpara natin ang ating sarili sa ibang galaksi ay para tayong namumuhay sa primitibong paraan. Kung totoo nga ang sinabi ng mga siyentipiko na mayroong Type 1 hanggang Type 5 civilization sa ibang universe, ay talagang napag-iiwanan na tayo. Gaano ba ka-advance ang teknolohiya na kaya nating maabot at ilang taon ang kailangan nating gugulin para maging super advanced para makahabol sa alien civilization kung meron mang nabubuhay sa malayong dako ng kalawakan? Kung meron mang nabubuhay sa malayong dako ng kalawakan, nasaan sila? At gaano ka-advance ang kanilang teknolohiya sa kasalukuyan? Tanong, nag-iisa ba tayo sa kalawakan? Yan ang ating aalamin. Mayroon tayong tinatawag na types of civilization. Ang pangunahin dito ay may 5 uri, ang Type 1 hanggang Type 5. Kung tutuusin ay aabot pa ito ng Type 23, pero masyado na yung advance, baka hindi na kayanin ng ating mga brain cells. Una ay ang Type 1 kung saan tayo papunta ngayon. Kapag nagawa nating magamit ang lahat ng resources mula sa ating planeta para sa pag-unlad ng teknolohiya ay maaari na tayong tawaging Type 1 civilization. Ikalawa ang Type 2. Kilala ito sa tawag na stellar civilization. Ang ibig sabihin ng stellar ay bituin. Kung baga, nag-extend na ang kanilang pag-harvest ng enerhiya, pati na rin ang enerhiya ng araw ay kanilang pinakikinabangan. Ang Type 2 civilization din ay ang pagkakaroon ng improvised na tirahan na nakapalibot sa araw o yung tinatawag nilang Dyson ring. Ikatlo naman ang Type 3. Kilala ito sa tawag na Galactic Civilization dahil kasama na rito ang mga resources mula sa buong solar system. Sa ganitong state ay pati na rin ang enerhiya mula sa mga black hole ay kanila na rin pinakikinabangan. Ikaapat ang Type 4. Ito naman ang klase ng civilization na kayang pakinabangan ang 2 o 3 galaxy. At ang ikalima, ang pinaka-advance sa lahat. Ang ganitong civilization daw ay kayang mabypass o takasan ang sarili nilang universe papunta sa iba pa. Napaka-basic lang daw sa kanila ang pagganahin o gamitin ang 5th dimension na kung saan kaya nilang pumunta sa iba't ibang universe at iba't ibang panahon sa isang iglap lamang. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na hindi kailanman mabibisita ni numan ang Type 5 civilization. Sabi pa ng ilan na ito na raw marahil ang lugar ng may likha. Ang 5 ito ang mga pangunahing civilization na ayon sa mga siyentipiko ay kasabay nating nabubuhay saan mang sulok ng kalawakan. Hindi ko na isinama ang mga sibilisasyon na sumunod pa rito dahil wala pa itong sistematikong paliwanag. Ang tanging paraan natin para makahanap ng buhay sa ibang galaxy ay sa pamamagitan ng radio signals at sound waves. Ang ganitong pamamaraan ay Type 0 hanggang Type 1 civilization lamang. Simpleng static charge lang sa kalawakan ay putol agad ang mga ganitong signal. Kahit pa nakikipag-communicate na sa atin ang mga nabubuhay sa ibang galaxy, ay hindi tayo capable para maintindihan ang mga ito dahil mababa lang ang ating teknolohiya. Ni halos wala pa nga tayo sa pagiging Type 1 civilization. Pero hindi rin naman tayo Type 0 dahil ang Type 0 ay yung mga planetang wala talagang nakatira. Sa kasalukuyan ay hindi pa natin aabot ang kwalifikasyon ng pagiging Type 1 na kumonsumo ng 17.7 terawatts. Kung i-scale natin ang ating sibilisasyon ay nandito pa lang tayo banda sa 0.73 civilization. At least more than 70% na. Pero kailan natin marireach ang Type 1 civilization?
Sabi sa isang teorya na kung madadagdagan ang ating konsumo ng 3% sa ating resources taon-taon, ay 100 hanggang 2 taon lang ay type 1 civilization na tayo. Mangyayari lang ito kapag napakaraming sun energy ang nakokolekta natin araw-araw, kasama na rin ang wind energy at maging enerhiya sa ilalim ng dagat. Kapag type 1 na tayo ay magiging madali na para sa atin ang kontrolin hindi lang ang klima, kung hindi pati na rin ang paggalaw ng lupa. At hindi lang yon, kaya na rin nating magpalutang ng isla sa ibabaw ng dagat. Type 1 civilization pa lang yan, paano naman kapag napag-usapan natin ang mga mas matataas pa? Ito ang National Astronomical Observatory of China. Sila ang isa sa pinaka-advanced na teknolohiya kapag pinag-usapan natin ang astronomiya. Akala ko dati madali lang masira ang mga telescope nila dahil ang mga ito ay gawang China. Pero hindi pala ganun. Talagang nag-i-invest sila pagdating sa pagtuklas sa kalawakan. Dahil advance ang kanilang technology, ay nakabuo sila ng isang teorya na nagtuturo kung saan matatagpuan ang mga advanced civilization na ito. Inisa-isa nila ang 21 galaxies at sa 21 galaxy na ito ay 2 ang may kakaibang frequencies na hindi na kayang ipaliwanag pa ng siyensya. Anila, tila ba may mga kakaibang nilalang sa bahaging ito ng universe na kailanman ay hindi na kayang abutin ng kasalukuyang teknolohiya. Teorya nila na ang galaxy na ito ay higit pa sa Dyson Ring Type 2 civilization, maaari ding Type 3 o higit pa. Ang pinakakinabibiliban ko sa sinabi nila ay napansin daw nila na tila ba sinasadya ng 2 sibilisasyon na ito na itago ang kanilang presensya at hindi makipag-communicate kanino man sa atin. Yun nga lang, ang pag-aaral na ito ay talagang 100% pure science. Ang hirap kasi sa ating mga scientists, sila ay to see is to believe. Ayaw pa nilang maniwala na talagang hindi lang tayo ang nandito sa universe. Talagang may kinaroroonan ang may likha at mga kasama niya at kailanman ay hindi na kayang makita ni numan gamit ang kahit na anong teknolohiya. At the end of the day ay maaari ka pa rin namang kumontra sa akin. Pero ano naman ang ibig sabihin ng mga artwork na ito ng mga sinaunang tao? Ang mga ito ay gawa noon. Wala pang mga helicopter, eroplano at wala pang pagtatalo kung may bumibisita ba sa atin mula sa ibang lugar. Ayon sa kasaysayan, noong tayo ay totally Type 0 civilization pa lamang, ay kiniklaim ng mga tao na may mga heavenly bodies o mga nilalang na tumutulong at bumibisita sa kanila. Ngayon balikan natin ang ating statement. Hindi tayo nag-iisa. Noong unang panahon ay pagtatalo na ito, wala pa man din tayong maayos na teknolohiya. Ngayong medyo nakaka-advance na tayo, ay talagang paminsanang nababanggit pa rin ito. Marami ng pag-aaral ang nagsasuggest na may kasama tayo at may mga bumisita na sa ating planeta noong unang panahon. Ang tanging problema lang ay marami sa ating mga eksperto ang hindi naniniwala sa mga banal na aklat. Well, kung magbabasa ka ay ilang beses nang nabanggit na talagang binibisita tayo ng mga anghel mula sa langit o mula sa Type 5 civilization na sinasabi ng mga siyentipiko. Ang ating universe ay talagang napakalawak. Sa ngayon, ang tanging pinagbabasihan lang ng mga siyentipiko ay ang mga infrared emissions and waste. Paano kung tama sila na kaya ng Type 5 civilization na itago ang kanilang presensya para hindi natin sila malocate? Mukhang nag-aaksaya lang pala tayo ng panahon at pera sa paghahanap sa maling tao. Baka naman maling pamamaraan pala. Hindi pala teknolohiya kung hindi puso ang kailangan natin para makita ang Type 5 na ito. Sinabi pa ng mga siyentipiko na ang Type 5 civilization ay beyond the limit of science. Maaaring ito raw ay may kakayahang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nitong gawin lahat, maging ang universe mismo. Paglilinaw ng mga siyentipiko, ayon sa sistematikong pag-aaral, ay posible ang pagkakaroon ng ganitong sibilisasyon, pero hindi tao ang nakatira dito. Sino? Marahil alam nyo na ang sagot dyan.
Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.